I don't know and I don't understand. Pero siguro maybe I understand little, no? Bakit ang maraming tao very excited sa Antichrist? Ang tanong nila sa akin puro, kailan lalabas ang Antichrist? Sino ang Antichrist? Yung pangalawa talagang naku po, zero po. Pero yung una, kailan lilitaw ang Antichrist? Pwede tayong mag-speculate ng konti, ano, hindi naman po siguro masama. Pero kung Bible ang tatanungin natin at babasehan natin, kailan lalabas ang Antichrist? We don't know. Hindi natin alam. Ang Bible, nireveal lang po doon kung paano siya lalabas. Kung ano yung gagawin niya paglabas niya. Pero kung kailan siya lalabas o kung ipinanganak na ba siya, may nagtatanong pa nga pinanganak na ba kaya ang Antichrist? Ayun, pasok tayo sa speculation sa nangyayari po sa mundo ngayon. Hindi po malayo na naisilang na po siya. O ngayon, mag-comment po kayo sa baba, magtulungan po tayo para tignan natin yung mga views natin regarding that. Ang pinakatanong ko ngayon dito isa lang, isinilang na kaya ang Antikristo? Kasi tignan po ninyo, I believe and many scholars believe na ang Antichrist marireveal katulad nung na-reveal si Jesus, 30 years old. At magtatagal yan ng 3.5 years, hindi po ba? So, eksakto po lahat. I'm so sorry for that. Mimic na mimic po ang lahat. As planned. No? Hindi po yan yung parang segunda mano na, uy, ganito na lang gawin, uy, ganun na lang. No. Nakaplano po. Pag sa Bible espesipiko, makinig pong mabuti, hindi siya segunda mano lang na, sige na nga, hindi ito ang Antichrist ngayon, iba na lang Antichrist susunod. Sige, hindi na tuloy ngayon, ito lang Antichrist susunod na siglo, ito lang susunod na Antichrist susunod na panahon. Ganun ba ang Diyos? Hindi. Sa Diyos, meron nang nakatalaga na alam niya na lilitaw na man of lawlessness. Kaya nga po naisulat na po siya nung panahon ni Pablo, nung panahon ni John. Di po ba? Sa Book of Revelation, syempre. Revelation chapter 13, sulat niya ni John. O sa Thessalonians kay Pablo. Noon pa man, hinulaan na siya at ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, nakita na po niya lahat. Nakita na po ni Jesus kung kailan isisilang ang Antikristo. Nakita na po ni Jesus kung sino siya. Yung identity niya. May nag-a-argue isang Hudyo, kaya tumigil muna ako doon. Although ang paniniwala ko siya isang Hudyo, pero hindi muna ako nag-vlog regarding Hudyo siya, Hentil siya, o ano pa man siya. Pero isa lang po ang alam natin, pag na-reveal na po siya, magiging delubyo ang buong mundo. Pag na-reveal na po siya, matutupad lahat ng nakasulat. Yun po ang tiyak. Minsan tayo, we need to be specific, we need to be sure. Sabi nga ng kanta ni Kylie Minogue, got to be certain. Well, it's not bad at all na maging ano ka. Pero ang Bible kasi, there are things in the scripture na talagang ang Panginoong Jesus lang ang nakakaalam. O sige, basahin natin sa ano. Basahin nyo po sa mga Bibles nyo. Deuteronomy 29:29. Yan po talaga. Sa Bible may reveal. Mga revealed. O yan, para sa atin yan. Nireveal sa atin eh. But yung mga hidden, it's for Jesus only. May mga things na kay Jesus lang. Yun, nagets niyo po yun. Huwag niyang pakilaman yun. Siya ay Diyos. Kaya alam niya ang ginagawa niya. At alam niya, certainly, ang gagawin po niya. Ang panahon po natin ngayon ay talaga po namang makinig po kayong mabuti. Hindi na po babalik yan sa dati. Pa-escalate ng pa-escalate. Isang magaling, ito po talaga pong pinag-aralan po ito ng isang magaling na theologian. In a matter of 3 years, ano ba yung 3 years ago? 2023. Bigyan mo lang ng natural na pansin ang mga pagbabago. Natural na pansin lang. Between 2023 and 2026, masyasyak ka sa dami ng pagbabago. Noon ang AI, ginagamit lang pang Google, pang ganito, pang ganyan. Ngayon ang AI, iba na po ang gamit niya. Ang AI, pwede mo na maging best friend. Ang AI, pwede na mag-isip. The stage is set, my friends. Ganun kabilis. Hindi lang po theologians na nagsasabi niyan. Ang nagsasabi din po niyan,
yung mga scientifico mismo, yung rise, itong si Elon Musk, sabi niya, ang AI hindi na mapipigilan pa. Talagang usbong, talagang grabe ang impact. Ito yung hindi mo na mapipigil pa, yung knowledge niya and all that inside of it. It's there. The stage is set, my friends. Kulang na lang ma-reveal yung man of lawlessness. Pero talaga, uulitin ko sa Biblia, there are things na tanging kay Jesus lang. So, yeah, we need to be confident in that. Since Jesus is God, He's the creator of the universe, alam niya ang mga nangyayari. Aware siya sa mga magaganap pa. At naniniwala rin ako, tayo, Kristiyano ka man, kaya hindi ka man Kristiyano na nakakapanood ng video ito, alam mo na may malaking pagbabago sa mundo. At ang bilis ng mga pagbabagong ito. I'm so sorry for that. Napakabilis. Hindi po siya yung parang kling! Hindi po ganon. Hindi lang po siya yung parang ganon-ganon lang. No, talagang wow. Wow. Hindi ba? Hindi po siya ganon kabagal. Talagang mas mabilis pa sa twinkling of an eye. Mararapture na po tayo. I believe in that. And hope. Tignan po natin ang mga bagay-bagay ngayon na may seriousness. No? Alam niyo kasi pag nakita ninyo po yung kahalagahan o yung urgency to preach or to evangelize people, alam niyo pong ibig sabihin nun, alam niyo nangangailangan sila ng pangkaluluwa na pangangailangan. Material things and all that, well, that's good. While you are only here on earth. But right after your short life here, kasi I believe, maski sabihin mong nabuhay ka ng 100 taon o 101 years old, that's short compared to eternity, my friends. That's very, very short. Hindi yan nakaabot sa kalingkingan. Ano po? So, the very most important thing, wag nating kalimutan ngayon, that the whole thing is escalating. We see that it's really escalating, and we have to be serious about on how to reach people for Christ. This is the moment. This is the right time. Ang panahon po natin ay talaga po namang ang laki na po ng nalakbay between 2023 and 2026. 3 years lang po yan. Bakit po 3 years ang ibinibigay po nila? Sapagkat ang 3 years po, ayan ang pangunahing pangunahing mga pangyayari between yung unang part ng tribulation at saka sa susunod. Kung mas mabilis ngayon, mas mabilis pa pagdating ng Antikristo hanggang magre-require na po siya na siya isambahin. Alam po ninyo, may mga tao ngayon, trabaho dito, trabaho doon, gawa dito, gawa doon. Pero ang ending ang tanong nila, bakit ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Paano kung isang araw mag-stop na lang lahat ito? Paano kung isang araw mawala lahat ng ito? Very good question. Pero may sasabihin ako sa iyo. Sa Book of Hebrews may nakasulat po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It means only one thing. Jesus never changes. Jesus never changed. And He will never ever change. Pag-ibig, pagmamahal niya, perfecto. The only thing you can do is to trust Him. Kung hindi mo pa siya pinapaniwalaan bilang personal mong Panginoon tagapagligtas, this is the right time. Receive Him as your very own personal Lord and Savior by believing what He had accomplished on the cross of Calvary 2,000 years ago. Isa lang po ang tanong ngayon, tinanggap mo na ba siya bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas? Okay? Ngayon, kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na rin. Click the subscribe button, share this video, and again, gusto kong sabihin sa inyo, the Bible is very clear doon sa mga gagawin ng Antichrist. Pero hindi po sinabi ng Bible kailan siya isisilang at lalong hindi sinabi ng Bible kung nandito na ba siya sa atin. Marami na po nag-speculate ng mga nakaraang siglo na kasama nilang Antikristo, si Nero and all that, blah blah blah. Pero hindi nga po pala yun. No? The only thing we can do is to trust His Word sapagkat in the proper time, matutupad lahat ng ito. Thank you po. God bless sa ating lahat.